Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 4A. Natutukoy ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili, gabay ang pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating bagong aralin, pag-uusapan natin kung paano nagiging gabay ang pananampalataya sa pag-iingat sa ating sarili. Hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na katatagan. Sa dami ng hamon na kinakaharap natin bilang kabataan, stress, pressure, tukso, mahalaga na may pananampalataya tayong sandigan. Ito ang magtuturo sa atin ng disiplina, tamang desisyon, at pagmamahal sa sarili. Sa araling ito, hahanapin natin ang kahulugan ng pananampalataya at kung paano ito nagiging liwanag sa pag-iingat natin sa ating kabuuan. Unahin natin ang kahulugan ng salitang pananampalataya. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ito ay isang matatag na paniniwala o pagtitiwala kahit hindi pa natin ito lubos na nakikita o napapatunayan. Sa Biblia naman, sinasabi na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ito ay pagkapit sa pag-asa kahit wala pang malinaw na resulta. Sa konteksto ng ating aralin, ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa mga desisyong may kaugnayan sa ating kalusugan, kilos at pamumuhay. Hindi lang ito paniniwala, ito ay batayan ng ating mga pagpili sa kung paano natin inaalagaan o iniingatan ang sarili. Ano naman ang kahulugan ng pag-iingat o pag-aalaga sa sarili? Ayon sa National Institute of Mental Health, ito ay ang paglalaan ng oras para sa mga bagay na nakatutulong sa ating pisikal at mental na kalusugan. Iba-iba ito depende sa tao. Maaaring para sa iba ay ehersisyo, sa iba ay simpleng pagpapahinga o pakikipag-usap sa pinagkakatiwalaan. Ang mahalaga, alam natin na bahagi ng pagiging mabuting tao at mananampalataya ang pagpili ng mga gawaing magpapalakas sa atin. Bakit nga ba mahalaga ang pag-iingat sa sarili o ang pagkakaroon ng self-care? Ayon sa Southern New Hampshire University, ang self-care ay anumang ginagawa natin para mapanatili ang ating mental, emosyonal, pisikal, sosyal, at espiritual na kalusugan. Hindi ito luho. Ito ay pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pananamit o tahanan. Nakakatulong din ito upang makabawi mula sa stress at mapanatili ang enerhiya para maging mas produktibo at mas makapaglingkod sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung hindi natin inaalagaan ang ating sarili, mahihirapan tayong harapin ang mga hamon sa buhay at hindi rin tayo magiging kapaki-pakinabang sa iba. Sa kabuuan, ang self-care ay pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan at magandang relasyon sa sarili at sa iba. Ano naman ang kaugnayan nito sa ating paksa? Pinapakita ng self-care na ginagabayan ito ng pananampalataya. Iniingatan natin ang ating sarili dahil pinahahalagahan natin ang buhay na ibinigay sa atin. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-iingat sa sarili. Ayon sa Lucas, datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Isang malinaw na babala ito mula sa Diyos. Sinabi niyang mag-ingat tayo, hindi lang sa mga panganib sa paligid, kundi sa mga bagay na maaaring sirain ang ating puso, isipan at katawan. Ano-ano ang mga ito? Ang katakawan o pagiging sobra sa pagkain, kalayawan o anumang bagay na nasusobrahan. Ang kalasingan, hindi lang ito tungkol sa alak, kundi sa anumang uri ng bisyong maaaring magpalabo ng ating pag-iisip tulad ng droga at ang mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito o mga labis na alalahanin, sobrang pagkaabala at pagkaubos ng enerhiya sa mga bagay na pansamantala lang. Sinasabi rito ng Diyos, mag-ingat tayo sa sarili natin dahil kapag pinabayaan natin ang ating katawan at puso, maaari tayong malayo sa Kanya. Kaya ang pag-iingat sa sarili ay hindi lamang para sa kalusugan. Isa rin itong paraan ng pagtalima sa utos ng Diyos. Isa itong tanda ng pananampalataya dahil ang tunay na pananampalataya, iniingatan ng sarili upang mapanatiling karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ang sabi naman sa unang Korinto, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya.
dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ang pag-iingat sa sarili ay espiritual na tungkulin dahil ang katawan natin ay sagradong templo. Ito rin ay responsibilidad na may praktikal na benepisyo. Muscle training, kalusugan, mental peace, lahat ng ito ay bahagi ng maningning na paglilingkod sa Diyos at kapwa. Narito naman ang sinasabi ng Quran sa pag-iingat sa sarili. Ayon sa Surah Al-Baqarah, at huwag ninyong ihulog ang inyong sarili sa kapahamakan. Ipinapayo na magpakasiguro at huwag magpadala sa kawalan. Ito ay paalala para iwasang makapinsala sa sarili at magpakabuti sa lahat. Sinasabi naman sa Surah Al-Ma'idah, o kayo na naniniwala, kayo ay may pananagutan para sa inyong sarili. Binibigyan diin ng responsibilidad sa sariling desisyon at kalusugan bilang mga taong mananampalataya. Mga mag-aaral, bilang kabataan, mahalaga na matutuhan natin kung paano inaalagaan o iniingatan ang ating sarili. Hindi lang dahil gusto nating maging malusog, kundi dahil ito ay isang responsibilidad. Sa pananampalatayang Kristiyano, sinasabi sa Biblia na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa Islam, ang sarili ay dapat pangalagaan o ingatan at hindi dapat isadlak sa kapahamakan. Ibig sabihin, ang pag-iingat sa sarili ay hindi lang para sa sarili. Ito ay gabay ng pananampalataya. Narito ang 5 simpleng paraan para masimulan natin ang pag-iingat sa ating katawan, isip at damdamin bilang kabataan. Una, kailangan nating gumalaw araw-araw. Ayon sa mga eksperto, ang mga kabataan ay dapat mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 60 minuto araw-araw. Hindi ito kailangang intense workout. Kahit maglakad, maglaro, sumayaw o magbike lang ay malaking tulong na. Nakakatulong ito para mapanatili ang malusog na katawan, matibay na puso at malinaw na isipan. Bukod pa rito, ang exercise ay nagpapalakas ng endorphins o tinatawag na happy hormones na tumutulong labanan ng stress at lungkot. Pangalawa, magkaroon ng proper diet. Ibig sabihin, kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole grains at lean protein. Dapat ding uminom ng sapat na dami ng tubig at iwasan ang labis na matatamis o mamantikang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng gulay, kundi tungkol sa balanse, tamang timing at pagkontrol sa dami ng kinakain. Ang tamang pagkain para sa kabataan ay nagbibigay sa kanya ng enerhiya, lumalakas ang kanyang resistensya at nakakatulong ito upang mag-focus sa pag-aaral. Tandaan, hindi lang pagdidieta talaga ang tamang dieta. Ito ay responsableng pag-aalaga o pag-iingat sa katawan bilang isang kabataan at bilang nilikha ng Diyos. Pangatlo, iwasan ang anumang uri ng bisyo. Huwag tayong padadala sa peer pressure na manigarilyo, mag-vape, uminom ng alak o gumamit ng droga. Hindi ito mabuti at siguradong hindi ito makakatulong sa ating kalusugan. Ayon sa siyensya, ang utak ng kabataan ay nasa yugto pa ng pag-develop. Kapag nasanay tayo sa bisyo sa murang edad, mas mahirap itong itigil at mas malaki ang magiging epekto nito sa ating mental at emotional na kalusugan. Tandaan, may pananagutan tayo sa katawan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pang-apat, panatilihin ang kalinisan ng katawan. Ang simpleng pagligo araw-araw, pagsisipilyo ng ngipin, paghuhugas ng kamay, at pagbibihis ng malinis na damit ay hindi lang para mukhang maayos. Ang hygiene ay proteksyon laban sa mga sakit, lalo na sa panahon ngayon na madalas tayo sa pampublikong lugar tulad ng paaralan. Ito rin ay nagpapakita ng respeto, hindi lang sa sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Panghuli, siguraduhin nating sapat ang ating bitamina at nutrisyon. Minsan kahit kumakain tayo ng tama, may kulang pa rin. Kaya okay lang na magtanong sa magulang o doktor kung kailangan ba natin ng vitamins tulad ng iron, calcium, vitamin D, B-complex o omega-3. Hindi ito pangmayaman. Madalas ay abot kaya ang mga basic supplements, lalo kung ito ay inirerekomenda. Tandaan, mas mahal ang magkasakit kaysa mag-ingat. Ngayon,
Gusto kong pag-isipan ninyo ang sarili ninyong buhay. Sa lahat ng ating napag-aralan, may ginagawa ka na bang pag-iingat sa iyong sarili? Paano mo ito pinananatili? Ginagawa mo ba ito dahil alam mong ito ay gabay ng pananampalataya? Maging tapat, maging totoo, at higit sa lahat, maging bukas sa pag-iingat sa sarili dahil ito ang unang hakbang sa pag-iingat rin sa kapwa. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pananampalataya ay makatutulong bilang gabay sa pag-iingat ng ating katawan, isipan at damdamin. 2. Ayon sa Biblia, ang ating katawan ay hindi itinuturing na mahalaga sa pananampalataya. 3. Ang tamang dieta, ehersisyo at pag-iwas sa bisyo ay mga konkretong halimbawa ng pag-aalaga o pag-iingat sa sarili. 4. Ayon sa Quran, wala tayong pananagutan sa sarili nating kalusugan. And 5. Ang pag-aalaga o pag-iingat sa sarili ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa biyayang buhay na mula sa Diyos. Ang tunay na sumasampalataya, sumusunod sa Diyos na lumikha. Kanyang kautusan hindi tinatalikdan, bagkus ay tinatalima saan at kailanman. Sarili iniingatan, bisyo't kalayawan ay iniiwasan. Buhay na sa ati ipinagkatiwala, minamahal at binibigyang pagpapahalaga. Mga mag-aaral, sa tula nating binasa, malinaw ang mensahe. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pananalangin, kundi pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya, aalagaan at iingatan natin ang ating sarili, ang katawan, isipan at damdamin, dahil ito'y ipinagkatiwala lamang niya sa atin. Ang paglayo sa bisyo, ang pagpili ng masustansyang pagkain, ang pag-ehersisyo, at ang kalinisan ay hindi lang mabubuting gawi. Ito ay uri ng pananampalataya sa gawa. Tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay pamumuhay na may pagkilala sa Diyos, sa sarili, at sa kabutihang dapat nating gawin araw-araw. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!